Sa unang season, pinag-usapan natin si Saitama, ang pinakamalakas na tao sa universo na kayang talunin ang karamihan ng mga halimaw sa isang suntok lang. Kahit na siya ay napakalakas, pero dahil ang kanyang marka sa written exam ay masyadong mababa, ang Hero Association ay nag-classify sa kanya bilang isang B-class na bayani. Kinuha niya ang isang alagad na nagngangalang Genos, na naging isang bayani ng S-class. Matapos nilang talunin ang alien na si Boros, naging mapayapa muli ang Earth. Biglang may narinig silang sumisigaw na babae sa kalsada. Isang halimaw na parang palaka ang nagdudulot ng gulo. Ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo nito si King, na nasa ikapito na ranggo sa S-class. Sa sandaling makita ng halimaw si King, natakot ito at humingi ng awa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang matigas na hitsura, ang pinakamalaking libangan ni King ay ang paglalaro ng mga video game, lalo na ang larong tinatawag na Heartdirt Hottie Sisters 2. Kakabili lang niya ng limited edition at gusto nang umuwi at maglaro. Ngunit sa kalagitnaan, gustong hamunin ng isang killing machine ng misteryosong organisasyon na tinatawag na G4 si King. Sa pag-atake ng G4, nagsimulang tumibok ang puso ni King, at narinig ang isang tunog na tinatawag na King's Engine. Ito ay isang tunog na ginagawa ni King kapag siya ay naghahanda sa pakikipaglaban. Lahat daw ng halimaw na nakakarinig ng King's Engine ay nagiging abo. Gayunpaman, mas nasasabik ang G4 nang marinig ang King's Engine. Tinanggap ni King ang hamon ngunit hiniling na gamitin muna ang banyo dahil hindi niya kayang lumaban ng puno ang pantog. Sa banyo, inihayag ni King ang kanyang tunay na emosyon. Takot siya, sobrang takot. Sa katunayan, siya ay hindi isang makapangyarihang bayani ngunit isang taong walang trabaho na walang mga tagumpay. Maging ang maalamat na King's Engine ay tunog lamang ng kanyang malakas na tibok ng puso dahil sa matinding takot. Sa tuwing makakaharap niya ang malalakas na halimaw, maswerte siyang may natatalo sa kanila habang nakapikit siya. Iyon ay kung paano siya naging isang S-class na bayani sa pamamagitan ng pagkuha ng kredito para sa mga tagumpay ng iba. Marahil ay nahulaan mo na, si Saitama ang palaging tumutulong kay King na talunin ang mga halimaw. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Habang pinagsisisihan ni King ang hindi paglilinaw ng katotohanan sa Hero Association, ang paligid ay nagsimulang manginig ng marahas. Nagpanik si King at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Si Genos ang pumalit kay King at nakipaglaban sa G4. Sinubukan ni Genos ang kanyang pinakabagong galaw laban sa G4, ngunit ang G4 ay humakbang kay Genos at pinatigil siya. Tinanong ni Saitama kung kailangan ni Genos ng tulong, ngunit tumanggi si Genos, na gustong patunayan ang kanyang sarili bilang isang bayani ng S-class. Tumalikod si Saitama at umuwi. Samantala, nakauwi na si King at handa ng kalimutan ang bangungot sa pamamagitan ng paglalaro ng video games. Sinundan ni Saitama si King sa bahay at nahuli siyang naglalaro ng dating sim game. Natakot si King at gustong tumawag ng pulis, ngunit naalala niyang isa siyang S-class na bayani, kaya nagpanggap siyang matapang para takutin si Saitama. Walang pakialam si Saitama, siya ay ganap na na-distract ng isang batang babae na karakter sa laro. Sa kabilang panig, patuloy na lumalaban si Genos laban sa G4. Siya ay sumusugod pasulong at gumamit ng kanyan upang matunaw ang sandata ng G4. Gayunpaman, sa halip na sirain, ang G4 ay nagpapakita ng isang mas maliit ngunit mas malakas na katawan. Ang G4 ay naglalabas ng matindi at malalakas na laser beam. Kailangang humanap ng paraan si Genos para harapin ang mga laser. Naghagis siya ng fire extinguisher sa hangin, na lumilikha ng ulap ng pulbos na humaharang sa paningin ng G4. Pagkatapos, nagbukas si Genos ng fire hydrant upang higpitan ang mga paggalaw ng G4 gamit ang daloy ng tubig. Sinasamantala ang sitwasyon, gumagamit si Genos ng mga bakal na cable upang itali ang G4. Ang singaw ng tubig ay ganap na hindi pinapagana ang mga laser ng G4, at ang G4 ay natalo. Samantala, sina Saitama at King ay masayang naglalaro ng magkasama. Biglang, isang halimaw ng ibon ang lumilipad patungo sa kanila. Si King ay labis na natakot hanggang sa puntong nabasa niya ang kanyang pantalon dahil sa takot. Madaling natalo ni Saitama ang halimaw ng ibon sa isang suntok. Nakatingin kay Saitama na nakatayo sa sikat ng araw, biglang naalala ni King ang nakaraan. Minsan na siyang nasa desperado na sitwasyon nang siya ay iligtas ng isang gwapong lalaki na may itim na buhok. Ngayon, napagtanto niya na ang taong iyon ay si Saitama na may buhok. Inamin ni King kay Saitama na isa siyang peking bayani na walang magawa. Nang maglaon, magkasamang naglalaro ng mga video games sina Saitama at King. Samantala, matapos talunin ang G4, kinukolekta ni Genos ang mga bahagi ng makina mula sa katawan ng G4. Pagkatapos, binisita ni Genos si Dr. Casino upang makakuha ng ilang mga cool na bagong upgrade gamit ang mga bahagi ng makina ng G4. Si Dr. Casino ang scientist na ginawang cyborg si Genos. Sa Hero Association, isang pinuno na nagngangalang Sich ang namumuno sa isang espesyal na pagpupulong. Ang mga dumalo ay hindi mga bayani, ngunit isang grupo ng mga kriminal.
Mula nang mag-iwan ng mensahe ang manghuhula na si Shibubawa bago siya mamatay na nagsasabi na ang mundo ay nasa kaguluhan, nangyayari na ang mga sakuna sa buong mundo. Ang mga bayani sa Hero Association lamang ay hindi makakayanan ang lahat ng mga sakuna na ito. Kaya, nais ng Hero Association na anyayahan ang mga kriminal na ito, na mga tao rin, upang tumulong na protektahan ang Earth. Gayunpaman, hindi kailanman binabago ng mga kriminal na ito ang kanilang kalikasan, dahil lahat sila ay may mga nakatagong motibo. Si Sonic ay mas simple sa kanyang mga motibasyon, dumating lang siya para talunin si Saitama. Nang malaman na wala si Saitama sa punong tanggapan, umalis si Sonic. Samantala, hinahanap din ng nangungunang B-class na bayani na si Fubuki, si Saitama. Dahil sa kahangahangang pagganap ni Saitama sa mga pisikal na pagsusulit at sa kanyang labis na bilis, naniniwala si Fubuki na ang kalbong ito ay pambihira at gusto siyang i-recruit para sa kanyang sariling layunin. Pagkaalis ni Sonic, natigil ang pagpupulong ng Hero Association. Walang intensyon ang mga kriminal na sumunod sa utos ng Hero Association. Ang tatlong A-class na bayani na dumalo sa pulong ay hindi nasisiyahan sa mga desisyon ng association. Iniisip nila na ang mga kriminal na ito ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Sa sandaling iyon, isang bastos na boses ang narinig habang ang isang lalaking nagngangalang Garo ay nagpahayag na lahat ng naruroon ay basura. Sinasabi niya na kakampi niya ang mga halimaw at nakikita niya ang lahat doon bilang kanyang mga kaaway. Nang marinig nila ang kanyang mapagmataas na salita, tumakbo ang isang A-class hero na si Magic Freakman para hamunin si Garo ngunit natalo kaagad. Ang iba pang dalawang A-class na bayani ay madaling tinalo ni Garo. Ang mga kriminal ay nagagalak at nagsasaya nang makita ang mga bayani na natatalo. Ngunit biglang, nagsimulang lumipad ang mga pinutol na katawan habang pinapatay ni Garo ang lahat ng mga kriminal sa silid. Hindi pinatay ni Garo si Sitch dahil gusto niyang sabihin ni Sitch sa lahat ang tungkol sa nakakatakot na human monster na si Garo. Inihayag niya ang kanyang plano na manghunting ng mga bayani. Sa kabilang panig, dumating si Fubuki sa Z-City, nagbabalak na hanapin si Saitama. Si Genos, na gumagawa ng mga gawaing bahay, ay nakakaramdam ng isang bagay na papalapit ng napakabilis. Nang makitang naaabsorb si Saitama sa kanyang laro, nagpa siya si Genos na kumilos at subukan ang kanyang mga bagong bahagi ng makina. Ang taong dumating ay si Sonic, na gustong labanan si Saitama. Sinabi ni Genos kay Sonic na kung gusto niyang labanan si Saitama, kailangan niyang lagpasan muna si Genos. Makalipas ang 10 minuto, hindi sinasadyang na-overwrite ni Saitama ang nakasave na laro ni King. Habang naglalaban sina Sonic at Genos, nahanap ni Fubuki si Saitama. Sinabi niya sa kanya na siya ang B-class rank 1 na bayani ngunit hindi pa siya narinig ni Saitama. Ipinaliwanag ni Fubuki na ang Hero Association ay may iba't ibang faction at gusto niyang sumali si Saitama sa kanyang faction upang protektahan ang kanyang kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, tumanggi si Saitama at sinabing malapit na siyang ma-promote sa S-class. Tinanggihan ni Saitama ang alok ni Fubuki na sumali sa kanyang faction. Nagalit si Fubuki at naglunsad ng malakas na pag-atake na tinatawag na Hellstorm. Isang mabangis na bagyo ang bumalot kay Saitama, na inihagis siya sa paligid. Ngunit panandalian lang ang tagumpay ni Fubuki nang biglang sumulpot si Saitama sa kanyang likuran. Si Fubuki ay nagalit at nagpakawala ng isa pang malakas na pag-atake. Habang nakikipaglaban sila, nakita ni Saitama sina Sonic at Genos na naglalaban sa likod niya, nang malapit nang mangyari ang pagsabog. Nang mawala ang usok, nalaman na pinrotektahan ni Saitama si Fubuki mula sa pagsabog at hindi siya nasaktan. Nagulat si Fubuki na makatagpo ng mga S-class na bayani dito. Laking gulat niya nang makitang humihingi ng tawad ang S-class na si Genos sa B-class na si Saitama at tinawag pa siyang Master. Walang tigil na inaatake ni Genos si Sonic, at napansin ni Saitama na bahagyang mas mabilis si Genos kaysa dati, ngunit mas mabagal pa rin kumpara kay Sonic. Ipinakita ni Sonic ang kanyang pinakamabilis na bilis, na nag-iiwan ng 4 na after images. Hindi mahanap si Sonic, pinakawalan ni Genos ang kanyang incineration cannon para sirain ang lahat sa paligid niya. Ngunit pumasok si Saitama at pinatumba si Genos, sinabihan siyang huwag sirain ang kanilang kapaligiran. Nagpa siya si Saitama na labanan si Sonic para itigil na niya ang pag-istorbo sa kanya. Sabik na naghihintay si Sonic sa tunggalian. Ginagamit ni Sonic ang kanyang ultimate move na tinatawag na 10 Shadows Burial, na lumilikha ng 10 kopya ng kanyang sarili para umatake. Ngunit si Saitama ay may lihim na galaw na tinatawag na serious side hops. Hindi makapaniwala si Sonic sa kanyang nakikita. Mabilis na iniiwasan ni Saitama ang mga kopya ni Sonic, at malakas na bumagsak si Sonic. Si Fubuki ay lubos na namangha sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya akalain na ang isang B-class na bayani ay magiging napakalakas. Sinabi ni Fubuki sa kanila na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Tatsumaki, na pangalawang rank na S-class na bayani, ay palaging mas mahusay kaysa sa kanya. Ito ay lumikha ng isang pakiramdam ng kakulangan sa loob niya sa buong buhay niya.
Kaya nang siya sa wakas ay naging unang rank na B-class na bayani, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masecure at mapanatili ang kanyang posisyon. Sinubukan ni Fubuki na kumbonsihin si Saitama sa huling pagkakataon na sumali sa kanyang faction, ngunit tumanggi si Saitama. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell, at dumating si King upang kunin ang kanyang game console mula kay Saitama. Muling nabigla si Fubuki nang makita si Saitama na casual na nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay King. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang B-class na bayani ay napapalibutan ng mga S-class na bayani. Gayunpaman, alam ni na Genos at King ang katotohanan, si Saitama ay mas makapangyarihan kaysa sa isang S-class na bayani. Sa punong tanggapan ng Hero Association, isang meeting ang gaganapin upang magtalaga ng mga pangalan ng bayani kina Saitama at Genos. Sa huli, si Genos ay pinangalanang Demon Cyborg, habang si Saitama ay naging Cape Baldy dahil sa kanyang kalbo na ulo. Sa dojo ni Bang, si Bang, na karaniwang mabait, ay hindi inaasahang binugbog ang kanyang alagad na si Charanko at pinalayas ito, pinupuna siya sa hindi sapat na pagsisikap na umunlad. Nanlumo at naghahanap ng tulong, pumunta si Charanko kay Saitama. Tinanong ni Genos kung ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Bang ay may kinalaman kay Goro na nagdulot ng gulo sa Hero Association. Binanggit ni Bang, ang third-ranked S-class hero, sa unang season na mayroon siyang dating nangungunang estudyante na nagngangalang Goro na nawala sa kontrol at natalo ang lahat ng iba pa niyang estudyante. Ngayon, pinatay ni Goro ang tatlong bayani ng A-class at maraming kriminal sa pulong ng Hero Association. Iniisip ni Genos na pinaalis ni Bang si Charanko sa kanyang dojo para protektahan siya mula kay Goro. Nang kausapin ni Genos si Saitama tungkol sa nangyari, mas interesado si Saitama sa cool na pangalan ng bayani ni Bang, si Silver Fang, at sa tingin niya ay mas maganda ito kaysa sa kanyang sariling pangalan, na Cape Baldy. Sa kanyang pagbabalik, gusto ni Charanko na tulungan ang kanyang master na si Bang at pinag-iisipan kung paano haharapin si Goro. Hindi niya sinasadyang nakatagpo si Goro na nakikipag-usap kay Mumon Rider sa kalye. Nagulat si Mumon Rider sa kagustuhan ni Goro na manghunting ng mga bayani. Dumating si Tank Top Vegetarian kasama si Tank Topper Army, na naglalayong turuan si Goro ng leksyon. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na natalo ni Goro si Tank Top Vegetarian sa isang galaw, at si Tank Topper Army ay madaling na overpowered niya. Dumating si Tank Top Master at sinuntok si Goro, pinalipad siya. Si Goro, na nasa sabik na sa wakas ay makaharap ang isang kakilakilabot na bayani ng S-class, ay umuungol sa tuwa. Inilabas ni Tank Top Master ang kanyang ultimate move, ngunit sa kanyang sorpresa, dumudugo lang si Goro, ngunit hindi pa siya bumabagsak. Si Goro, sa kabila ng pagiging isang tao, ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Kung hindi siya haharapin sa lalong madaling panahon, siya ay magiging isang malaking banta. Si Tank Top Master ay naglunsad ng isa pang malakas na pag-atake upang subukang patayin si Goro. Pumasok si Mumon Rider at kinuha ang suntok mula kay Tank Top Master, na nagsasabi na bilang mga bayani, hindi sila dapat pumatay ng mga ordinaryong tao. Pumayag si Tank Top Master na palayain si Goro at hiniling na umalis siya. Gayunpaman, habang nagpapanggap si Goro na lumalayo, bigla siyang huminto at ipinahayag na papatayin niya silang lahat anuman ang mangyari. Gumagamit si Goro ng isang espesyal na teknik sa martial arts na tinatawag na Water Stream Rock Smashing Fist para itumbo si Tank Top Master sa lupa. Ang pamamaraan na ito ay itinuro kay Goro ng kanyang dating guro, si Bang. Sinimulan ni Goro ang panunukso sa bayani at sinabi na trabaho niya bilang isang human monster ang bugbugin ang mga bayani. Sinubukan ni Mumon Rider na lumaban gamit ang kanyang Justice Crash move, ngunit madali siyang natalo ni Goro. Si Tank Topper Army ay hindi rin tugma para kay Goro. Nang makita ang lahat ng ito, nanginginig si Charanko sa takot ngunit nagpa siya na direktang harapin si Goro gamit ang parehong pamamaraan ng Water Stream Rock Smashing Fist. Sa oras na dumating si Bang at ang kanyang kapatid na si Bomb, si Charanko ay nabugbog ng husto ni Goro. Si Mumon Rider ay na-hospital, at binisita siya ni Saitama, may dalang saging, ngunit kinain niya ang lahat ng ito. Sinabi ni Mumon Rider kay Saitama na mas mapanganib pa si Goro kaysa sa si King, isang makapangyarihang halimaw mula sa unang season. Idinagdag ni Tank Top Master na ang mga kasanayan sa martial arts ni Goro ay partikular na kahanga-hanga. Samantala, casual na gumugugol ng oras si Goro kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Teryo, tumitingin sa isang guidebook ng bayani na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kakayahan at detalye ng bawat bayani. Nalaman ni Goro na ang A-class hero na si Golden Ball ay madalas na bumisita sa isang bar sa isang partikular na oras, kaya inayos ni Goro ang pakikipaglaban sa kanya sa isang parking lot. Sa daan, biglang tinambangan ng Golden Ball si Goro, pinaputok ang isang bola sa dingding upang tumalbog ito pabalik at tumagos sa kanang binti ni Goro. Pagkatapos ay nag-shoot siya ng maraming bola na tumatalbog sa paligid ng eskinita, na lumilikha ng isang nakasisilaw na tanawin, ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Goro ang mga ito at sinisipa pa ang mga ito na parang mga bola ng soccer. Habang nagsisimulang matalo si Golden Ball, biglang lumitaw ang isang espada.
Isa pang A-class na bayani na si Spring Mustachio ang dumating sa eksena. Si Spring Mustachio ay isang bihasang eskrimador at hinampas si Garo, na pinilit siyang umatras. Naghahanda si Spring Mustachio na tapusin si Garo gamit ang isang espesyal na galaw. Gayunpaman, sa halip na iwasan o harangan ang pag-atake, hinayaan ni Garo na dumaan ang espada sa kanyang kamay, na ikinagulat ni Spring Mustachio. Sinuntok ni Garo si Spring Mustachio sa mukha, natalo siya sa isang suntok. Ipinaliwanag ni Garo na nabasa niya ang tungkol sa finishing move ni Spring Mustachio sa Hero Guide, na kung paano niya alam kung paano siya talunin. Sa silid ng ospital, sinabi ni Tank Top Master kay Saitama na ang nakakatakot na aspeto ni Garo ay nakasalalay sa kanyang kakayahang i-neutralize ang mga diskarte ng mga bayani, asahan ang kanilang mga pag-atake, at atakihin ang kanilang mga kahinaan. Binanggit din niya ang pambihirang kakayahan ni Garo sa martial arts. Si Saitama ay bumisita kay Choranko sa ospital, na nagpapahayag ng kanyang interes sa pag-aaral ng higit patungkol sa martial arts. Iminumungkahi ni Choranko na dapat pumunta si Saitama at matuto kay Bang, dahil kulang siya sa mga pangunahing kaalaman. Binigyan ni Choranko si Saitama ng tiket sa Super Fight Tournament, isang pangunahing kompetisyon sa martial arts. Ang orihinal na plano ni Choranko ay lumahok sa kompetisyon, ngunit hindi siya makakapunta dahil nasugatan siya. Kaya, binigay niya ang kanyang tiket kay Saitama para manood ng laban at matuto patungkol sa martial arts. Nang makita ng mahirap na superhero na si Saitama na ang kampyon sa torneo ay maaaring manalo ng 3 milyong yen, nakakuha siya ng isang matapang na ideya. Si Garo, na katatapos lang matalo ang dalawang A-class na bayani, ay naglalakad sa kalye nang makatagpo niya si Saitama, na bumibili ng wig. Iniisip ni Garo na si Saitama ay isang mababang antas lamang na bayani at binibigyan siya ng isang mabilis na pagtaga sa balikat. Ngunit hindi man lang kumikibo si Saitama, at nagtataka siya kung bakit ginawa yon ni Garo. Bilang tugon, si Saitama ay naghahatid ng sarili niyang taga, at pakiramdam ni Garo na bumabagsak ang langit, nawala ng malay at nanghihina. Pagka-uwi, nagsuot ng wig si Saitama at tiningnan ang sarili sa salamin, na nagpapanggap na si Choranko. Nag-sign up siya para sa Super Fight Competition gamit ang pangalan ni Choranko. Kailangan niya ang wig para magmukhang Choranko. Nang nakita ito ni Genos, sa palagay niya ay nakaramdam ng insecure si Saitama sa kanyang kalbo na ulo. Nakipag-ugnayan si Genos kay Dr. Cosino, umaasang makapag-ayos ng operasyon sa pag-transplant ng buhok para kay Saitama. Nadismaya si Saitama at ipinaliwanag niya na gusto niyang sumali sa fighting competition para maranasan ang martial arts. Sa kabilang banda, nananaginip si Garo. Sa kanyang panaginip, isang mas batang bersyon ng Garo ang nanunood ng TV at nakakaramdam ng galit. Kinu-question niya kung bakit palaging kailangang mangingibabaw ang hustisya at kung bakit ang mga halimaw ay laging nakatakdang talunin sa mga laban. Naniniwala siya na sa mundong ito, hawak ng mga sikat ang lahat ng kapangyarihan, habang ang mga hindi nagustuhan ay walang kinakaharap kundi pagkatalo. Nakikita niyang hindi patas ito. Determinado na baguhin ito, nagpasya si Garo na maging pinakamalakas na human monster na kayang malampasan ang lahat. Nagising siya mula sa malayong mga alaala, nakahiga sa isang tambak ng basura, nahihilo, na may pumipintig na ulo at masakit na leeg. Wala siyang natatandaan tungkol sa pakikipagtagpo kay Saitama noon. Dahil nagdudulot ng gulo si Garo, nagpasya ang Hero Association na ang sinumang opisyal ay dapat na may kasamang S-class na bayani kapag sila ay lumabas. Nakatanggap si King ng notification na kailangan niyang samahan ang isang opisyal, ngunit abala siya sa paglalaro. Si Metalbat ay napilitang gawin ang gawain. Kailangan niyang protektahan si Narinki, isang VIP sponsor ng Hero Association, at ang kanyang anak na si Waganma. Habang tinatawagan siya ng kapatid ni Metalbat, biglang may malakas na ingay. Dalawang halimaw ang kumidnap kay Waganma. Dinuraan ni Metalbat ang kanyang Metalbat, naghahanda para sa isang labanan. Sa kabilang panig, itinago ni Saitama ang kanyang sarili bilang Choranko at dumating sa martial arts tournament. Tinitingnan niya ang listahan ng mga kalahok at sinusubukang sukatin ang kanilang lakas. Si Sour Face, isang dating alagad ni Bang, ay nagpakita. Upang maiwasan niyang matanto na hindi siya si Choranko, kinakabahang tinakpan ni Saitama ang kanyang mukha ng isang piraso ng papel. Kinukwento niya kung paano may nagpanggap na isang Wolfman sa nakaraang paligsahan at nanalo ng kampyonato. Ngunit natuklasan ng mga awtoridad na ang tunay na Wolfman ay nakatali, kaya gumawa sila ng bagong panuntunan. Kung may magpapanggap na ibang tao, madi-disqualify siya at kailangang magbayad ng malaking halaga bilang parusa. Si Saitama ay nagsimulang pawisan nang gusto nang marinig ito. Balak sana niyang kumita ng pera, ngunit kung mahuling manloloko siya, lalo pang mapapalala nito ang dati niyang hindi gaanong mayaman na buhay. Sinuri ni Sour Face na ang taong nagpanggap kay Wolfman noong nakaraang taon ay si Garo. Ibinunyag niya na 6 na buwan na ang nakalipas, nagdulot si Garo ng maraming gulo sa dojo ni Bang. Sinaktan niya ang maraming estudyante, kabilang si Sour Face. Kaya naman, pinalayas si Garo sa dojo. Dahil dito, nag-quit rin si Sour Face.
Nang ininsulto ni Sourface si Charanko, sinabi ni Saitama na kahit papaano ay sapat na ang loob ni Charanko upang labanan si Goro ng one-on-one, habang sumuko lang si Sourface. Nangako si Saitama na mananalo sa paligsahan, na ikinagalit ni Sourface. Sa kabilang banda, natalo na ni Metalbat ang mga halimaw. Bago mamatay si Junior Centipede, umiiyak itong tinawag ang kanyang ama. Ang isang mas malaking alupihan ay lumabas mula sa lupa at nagpapadala kay Metalbat na lumilipad na metro ang layo. Lumalabas ang Senior Centipede kasama ang mabahong Rafflesidon. Nagpakawala ng sleeping gas si Rafflesidon, na naging sanhi ng agarang pagkahimatay ni Nor-Inky at ng kanyang anak, at apektado rin si Metalbat. Tila isang matinding labanan ang magaganap. Si Goro ay nakikipag-usap kay Teryo tungkol sa bayaning pinangalanang Watchdog Man, na nakalista sa Hero Guide nang makatanggap sila ng alerto tungkol sa mga halimaw na sumalakay. Nalaman ito ni Goro at naghanda upang harapin si Metalbat. Kasabay nito, si Metalbat ay nasa gitna ng isang matinding labanan sa mga halimaw. Kahit na na-outnumbered siya, hindi siya sumusuko. Gayunpaman, dahil na-expose siya sa sleeping gas sa mahabang panahon, ang kanyang isip ay nagsimulang maging malabo. Sinamantala ang pagkakataon, ang mga halimaw ay umatake at binugbog si Metalbat. Habang iniisip nila na malapit na silang manalo, tinamaan ni Metalbat ang kanyang sarili sa ulo gamit ang kanyang bat, na ikinagulat ng mga halimaw. Sinisira ng pagkilos na ito ang epekto ng sleeping gas at lubos na nagpapabuti sa mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Metalbat. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malakas na strike sa bawat halimaw, matagumpay niyang natalo ang mga ito. Si Nor-Inky at ang kanyang anak ay natutulog pa, at dalawang C-class na bayani ang dumating upang tulungan si Metalbat. Biglang yumunig ang lupa nang sumulpot si Elder Centipede. Isa itong halimaw na antas ng dragon. Sa unang season, binanggit na inuri ng Hero Association ang antas ng panganib ng mga halimaw sa iba't ibang grado. Ang pinakamapanganib na grado ay tinatawag na God Level, na sinusundan ng Dragon Level, Demon Level, at Tiger Level. Inutusan ni Metalbat ang dalawang C-class na bayani na dalhin si Nor-Inky at ang kanyang anak sa kaligtasan habang nananatili siya upang harapin si Elder Centipede. Gayunpaman, ang exoskeleton ng halimaw ay hindi kapani-paniwalang matigas, at ang bat strike ni Metalbat ay nagpapamanhid lamang sa kanyang braso. Napagtanto ni Metalbat na ang mukha ng alupihan ay maaaring ang kahinaan nito. Tumalon siya sa ulo nito at naghatid ng malakas na atake sa mukha ng halimaw. Galit na galit, gumanti ang halimaw sa isang mapangwasak na pag-atake. Habang tumatakas ang mga mamamayan ng mapagtanto ang appearance ng banta sa antas ng dragon, sinasalungat ni Goro ang daloy ng karamihan at tumungo kay Metalbat. Tinamaan ni Elder Centipede si Metalbat at pinabagsak siya sa tabi ni Goro. Sinamantala ni Goro ang pagkakataong atakihin si Metalbat. Nang malapit ng sunggaban ni Elder Centipede si Nor-Inky at ang kanyang anak, ang ika-6 na ranggo na S-class na bayani, si Metal Knight, ay dumating sa takdang panahon. Sinamantala ang pagkakataon, ang dalawang C-class na bayani ay tumakas kasama si Nor-Inky at ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nila alam na dumating na rin ang mga reinforcement mula sa mga halimaw. Mapoprotektahan ba ng dalawang C-class na bayani si Nor-Inky at ang kanyang anak? Sa kabilang panig, sina Metalbat at Goro ay nakikibahagi sa isang matinding labanan. Naghagis si Goro ng suntok, sa pag-aakalang matatapos nito si Metalbat, ngunit si Metalbat ay sumasalungat sa isang paitaas na pag-indayog ng kanyang bat, na pinipilit si Goro na pansamantalang iwasan ang pag-atake. Namangha si Goro nang makita si Metalbat na nababalot ng dugo ngunit nagpapakita pa rin ng ganoong lakas. Pagkatapos, direktang tinamaan si Metalbat ng flying kick ni Goro sa kanyang ulo. Nagulat si Goro nang mapagtanto niya na ang espesyal na kakayahan ni Metalbat ay sa tuwing siya ay masasaktan, ang kanyang katawan ay nagiging mas malakas. Nagrereklamo si Metalbat na masyadong mabagal ang mga galaw ni Goro. Ikinagagalit ito ni Goro, na sumuntok ng cover ng manhole sa hangin at mabilis na lumipat sa gilid ni Metalbat, na naghatid ng mabilis na serye ng mga suntok. Galit na ini-swing ni Metalbat ang kanyang bat kay Goro, ngunit hindi niya mahawakan ang isang hibla ng buhok ni Goro. Kahit na ginagamit ni Metalbat ang kanyang espesyal na pag-atake, wala itong epekto sa Water Stream Rock Smashing Fist ni Goro. Sa isang malakas na suntok mula kay Goro, bumagsak si Metalbat sa lupa. Biglang bumangon si Metalbat. Nakita niya si Goro na nakatalikod, sinasamantala ang pagkakataong pabagsakin siya. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang nakababatang kapatid na babae ni Metalbat na si Zenko at pinigilan siya. Ipinaalala niya kay Metalbat ang kanilang pangakong hindi gagamit ng karahasan sa harap niya. Naghahanda si Goro na salakayin si Metalbat, ngunit si Zenko ay nakatayo sa harap niya at nagtatanong kung bakit palagi silang gumagamit ng away at karahasan. Maaaring malupit si Goro sa mga bayani, ngunit labis siyang nagmamalasakit sa mga bata, lalo na sa mga babae. Wala siyang choice kundi ang umatras at umalis. Samantala, si Elder Centipede ay patuloy na gumagawa ng kaguluhan sa lungsod. Si Metalbat, hindi pinapansin ang pakikialam ng kanyang kapatid na babae, determinadong lumapit sa halimaw.
Walang choice si Zenko kundi ang suntukin siya at ibagsak siya. Habang naglalakad si Garo sa kalye, inanyayahan siya ng isang halimaw na nagngangalang Phoenix Man na sumali sa Monster Association. Lumalabas na napansin ng asosasyon ang pambihirang kakayahan ni Garo at ang katotohanan na itinuturing niya ang kanyang sarili na isang halimaw sa mga tao. Gusto nilang sumali si Garo sa kanilang hanay. Pinunit ni Garo ang imbitasyon, at tumawa ang Phoenix Man, na nagsasabing magkikita silang muli. Nang maglaon, inutusan ng Phoenix Man si Elder Centipede at iba pang halimaw na umatras. Matagumpay nilang nakuha ang anak ni Narinki, si Waganma, at umalis. Sa mga huling sandali, ang S-Class na bayani, si Metal Knight, ay ikinakabit ang kanyang sarili kay Elder Centipede, naghahanda na subaybayan sila pabalik sa punong tanggapan ng mga halimaw. Sa panig ni Saitama, opisyal na magsisimula ang tournament. Masigasig na ipinakilala ng host ang lahat ng mga kalahok. Si Suiryu, na dating nanalo ng 4 na kampyonato at nagtataglay ng magandang hitsura, ay nakakuha ng mataas na katanyagan. Umakyat siya sa entablado, pinasisigla ang madla, at itinuturing na pinakamalamang na kalahok na manalo sa paligsahan. Sa sandaling lumitaw si Saitama, siya ay tinutuya dahil sa kanyang mahinang hitsura. Ang una niyang kalaban ay si Zuckles. Buong lakas na lumaban si Zuckles na naglalayong talunin si Saitama at matagumpay na makapag-propose sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, siya ay napabagsak sa isang suntok, naghihirap mula sa isang concussion. Ang maswerte lang ay hindi nanunood ang girlfriend ni Zuckles. Kakaharapin ni Suiryu ang bayani ng A-Class, si Lightning Max. Matapos magsagawa ng serye ng mga komplikadong gymnastic moves at sumugod si Lightning Max kay Suiryu, walang kahirap-hirap na sinipa siya ni Suiryu para i-claim ang tagumpay. Si Genos, na nanunood sa malapit, ay hindi maiwasang mapabulalas na kung minsan ang pinakadakilang mga talento ay nagtatago sa mga ordinaryong tao. Hindi niya inasahan na si Suiryu, na hindi pa nakarehistro sa Hero Association, ay napakalakas. Nakatanggap ang host ng balita na may lumitaw na mga halimaw sa malapit, at lahat ay kailangang humanap agad ng kanlungan. Si Bakuzan, isa sa mga kalahok, ay nagsalita at nagsabi na ang lugar na ito, na puno ng mga bihasang manlalaban, ay talagang pinakaligtas. Kasabay nito, nakatanggap si Genos ng isang abiso mula sa punong tanggapan tungkol sa mga halimaw sa lungsod, at nagpasya siyang pumunta at alisin ang mga ito. Bagamat ang mga pangunahing puwersa ng Monster Association ay umatras, mayroon pa ring ilang maliliit na halimaw na nagdudulot ng pagkawasak sa lungsod. Nakatagpo nila si Bang, na dumating para hanapin si Garo, at sa susunod na sandali, natalo sila sa mismong lugar. Ngunit mayroon pa ring maraming mga halimaw ng iba't ibang antas ng kalamidad na umaatake sa iba't ibang bayani. Isang magandang halimaw na pinangalan ng Dues. Siya ay may mahabang latigo. Kapag nataman niya ang isang tao gamit ang kanyang latigo, nagiging kontrolado niya ang mga ito. Habang naghahanda si Dues na ibigay ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang latigo, dumating si Fubuki. Ginagamit ni Dues ang kanyang latigo upang hagupitan ang mga nasasakupan ni Fubuki, na ginagawa silang mapasailalim sa kanyang kontrol at inaatake si Fubuki. Si Fubuki, na ayaw nasaktan ang kanyang mga nasasakupan, ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi makakilos ang mga ito. Sinamantala ni Dues ang pagkakataon at walang humpay na hinahampas at binubugbog siya. Sinabi ni Dues na kinakalaban niya si Fubuki para harapin ang kanyang kapatid na si Tatsumaki. Ang pananalita na ito ay nakakapagpalakas ng loob kay Fubuki. Kinamumuhian niya ang pagkukumpara sa kanyang kapatid na si Tatsumaki. Galit na galit, lumabas ang kapangyarihan ni Fubuki, at nagpadala siya ng shockwave na nagpapalipad kay Dues. Naramdaman ni Tatsumaki ang pinsala ng kanyang kapatid at bumaba siya mula sa langit. Mabilis na kinokontrol ni Dues ang mga nasasakupan ni Fubuki upang magtanggol laban sa mga pag-atake, habang siya mismo ay tumatakas sa kanya. Walang awa si Tatsumaki sa mga alagad ni Fubuki, walang kahirap-hirap na inihagis sila sa mga dingding. Sa mata ni Tatsumaki, ang mga mahihinang ito ay hindi mga kasama kundi mga pasanin. Habang pinapanood ni Fubuki si Tatsumaki na umalis, muli niyang naramdaman na mas mahina ang kanyang kapangyarihan kumpara sa kanyang kapatid. Sa kabilang panig, tinatalo ni Genos ang lahat ng mga halimaw sa isang galaw, maliban sa isang malakas na halimaw sa antas ng demonyo na tinatawag na Awakened Cockroach, na nagpapakitang gilas. Ang ipis na ito ay talagang malakas at madaling nagtatanggal ng ilang A-class na bayani. Mabilis itong gumagalaw at napakabilis na nagiging malabo, nagtataglay ng parehong bilis at lakas. Gayunpaman, natutunan ni Genos mula sa kanyang pakikipaglaban kay Sonic kung paano haharapin ang mga kalaban na umaasa sa bilis. Kaya, gumagamit siya ng isang espesyal na sandata, isang likido na maaaring magpadikit sa mabilis na mga kalaban. Ang sandata na ito ay partikular na binuo upang makuha ang mga kaaway na mahusay sa bilis. Sa sandaling maipit ang ipis sa likido, ito ay nagiging hindi kumikibo. Pinaputukan ito ni Genos ng kanyang mga kanyan, at nakakatakas lamang ang ipis sa pamamagitan ng pagbali sa sarili nitong mga paa. Sa larangan ng kompetisyon, haharapin ni Saitama si Bakuzan sa ikalawang round.
Mabilis na napansin ni Bakuzan ang lahat ng mga kahinaan kay Saitama at kumpiyansa siyang nilapitan. Halos mahawakan ng kamay ni Bakuzan ang wig ni Saitama, at kung matanggal ito, mabubunyag ang disguise ni Saitama. Kaya, tinalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok. Ang hindi inaasahang tagumpay na ito ay nagpapamangha sa mga manunood at sa host. Samantala, nakita ng ilang miyembro ng Hero Association ang dalawang C-class na bayani na responsable sa pagprotekta kay Nar-Inky at sa kanyang anak. Natuklasan nila na si Waganma, ang anak ni Nar-Inky, ay nahuli ng mga halimaw. Kung ang VIP sponsor, si Waganma, ay nagpasya na bawiin ang kanyang suporta para sa Hero Association, magdudulot ito ng malaking problema. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya ang mga nakatataas na unahin ang misyon ng pagsagip para kay Waganma. Ang mga kamakailang sakuna ay naglagay ng maraming presyon sa Hero Association, ngunit ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Monster Association. Ang pinuno ng Monster Association, si Orochi, ay napakalaki, na may mga pangil at tentacles sa buong katawan. Ang kanyang strategist, si Gyoro, ay nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa mundo ng tao sa pamamagitan ng mga monitor. Nahuli na nila si Metal Knight. Malubhang nasira ang robot na kabitin ng patiwarik. Sa pamamagitan ng robot, sinabihan ni Gyoro ang taong kumokontrol sa unit ng Metal Knight na bantayang mabuti at makita kung gaano karupok ang mga tao. Sa harap ng buhay at kamatayan, ang lahat ay nagiging hindi gaanong mahalaga. Habang nagpapatuloy ang kompetisyon, kaharap ng A-class hero na si Snake si Suiryu. Buong lakas na umaatake si Snake, ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Suiryu ang kanyang mga strike. Nahuhulog si Snake sa pagdududa sa sarili. Naalala niya na may mga nilalang doon na hindi niya kayang talunin, kahit anong pilit niya. Inamin pa niya na may mga hindi kilalang sibilyan na hindi niya kayang protektahan. Nagsisimula siyang maniwala na kahit wala siya o ang Hero Association, may mga tao pa rin na makakatalo sa mga halimaw. At least si Suiryu, ang lalaking nasa harapan niya, ay hindi nangangailangan ng kanyang proteksyon. Frustrated, tinanong ni Snake si Suiryu paano magiging napakalakas ng isang tulad mo, na walang layunin at ayaw maging bayani. Casual na sumagot si Suiryu na maaaring ito ay natural na talento, at kinukwestiyon niya ang kaunting kasanayan sa martial arts ni Snake at kung bakit niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang bayani. Sa pananaw ni Suiryu, kahit walang bayani, mabubuhay ang mga may lakas. Ang mahihina ay natural na inaalis, may halimaw man o wala. Ganyan gumagana ang kalikasan. Naniniwala si Suiryu na ang Hero Association ay isang hindi kinakailangang pag-iral. Sa pagpapatunay ng kanyang punto, naghatid si Suiryu ng isang malakas na sipa sa hangin, na nag-aalis kay Snake mula sa kompetisyon. Sa ikatlong round, haharapin ni Saitama si Sour Face. Sa isang suntok, pinalipad ni Saitama si Sour Face, at ang listahan ng nangungunang apat na kalahok ay inihayag, sina Saitama, Volten, Shows, at Suiryu. Magsisimula ang semifinals, at walang kahirap-hirap na tinalo ni Saitama si Shows sa isang suntok. Pakiramdam niya ay dismayado siya na wala pa siyang nakakaharap na makakapagbigay sa kanya ng tunay na hamon. Madaling natalo ni Suiryu si Volten at naghanda upang labanan si Saitama. Sa kabilang panig, nakita ni Garo si Watchdogman, na nasa ika-12 na ranggo sa mga S-class na bayani. Gusto ni Garo na magkaroon ng one-on-one na laban sa kanya, ngunit biglang lumitaw ang isang kawon ng mga halimaw. Si Watchdogman ay umalis upang harapin ang mga halimaw. Kasabay nito, maraming mga halimaw ang nagsimulang lumitaw sa iba't ibang mga lungsod, at ang A-class na bayani na si Sweet Mask, na isa ring mga awit, ay nag-ambala ng mga halimaw sa kanyang konsyerto. Ginagamit ng S-class hero na si Child Emperor ang kanyang robot na Underdogman para suriin ang isang halimaw na tinatawag na Eyesight. Sinusubukan niyang pasabugan ang Underdogman malapit kay Eyesight, ngunit nakaligtas siya dahil pinatigas niya ang kanyang balat. Pagkatapos ay nahanap ni Eyesight ang Child Emperor, ngunit bago niya ito maatake, siya ay nag-ambala at kinakain ni Pig God, na nasa ika-10 na ranggo sa mga S-class na bayani. Si Drive Knight, isa pang S-class na bayani, ay dumating upang suportahan sila at madaling talunin ang mga halimaw. Kung ikukumpara kay Genos, isa pang cyborg, si Drive Knight ay maaaring mag-switch ng mga armas at estilo ng pakikipaglaban ayon sa sitwasyon, tulad ng isang mas advanced na bersyon ng isang Transformer. Samantala, ang pangwawasak ng halimaw ay tumitindi habang ang isang 100 Eyes Octopus, na may kakayahang lumamon ng mga gusali, ay nagdudulot ng kalituhan sa lahat ng dako. Ang A-class na bayani na si Death Gatlang ay nagtitipon ng iba pang mga bayani upang harapin ang 100 Eyes Octopus. Gayunpaman, dumating ang S-class hero na si Flashy Flash at nagdulot ng malaking pinsala sa Octopus sa kanyang napakabilis na bilis. Sa kasamaang palad, ang nasugatan na Octopus ay gumagapang sa paligid, na nagdudulot ng higit pang pagkawasak. Walang silbi ang tuloy-tuloy na pagbaril ni Death Gatling, at napilitan silang tumakas kasama ang iba pang mga bayani. Nang malapit nang gamitin ni Flashy Flash ang kanyang ultimate move, lumitaw ang S-class hero na si Tatsumaki. Walang kahirap-hirap niyang binuhat ang Octopus sa hangin at dinudurog ito.
Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng mga bayani ay maliwanag. Ang Monster Association ay hindi natatakot sa mga pagpatay sa halimaw ng mga bayani dahil sila ay nakabuo ng mga monster cells. Ang sinumang kumonsumo ng cell na ito ay maaaring maging isang napakalakas na halimaw. Samantala, sa dojo, si Atomic Samurai ay dumadalo sa isang pulong kasama ang Council of Swordmasters upang pag-usapan ang isyu kay Goro. Nag-aalala si Atomic Samurai na baka magpakita ng awa si Bang sa kanyang dating estudyanteng si Goro. Sa makatuwid, plano ni Atomic Samurai na makipagtulungan sa ilang Swordmasters para patayin si Goro. 3 Swordmaster ang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang ika-4 na Swordmaster, si Harigiri, ay nagsabi na siya ay sumali sa Monster Association. Naniniwala siya na ang layunin ng Council of Swordmasters ay magsanay ng swordsmanship at magsikap para sa higit na lakas. Sa panahong ito, sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isang monster cell, ang isa ay maaaring makakuha ng lakas ng ilang beses kaysa sa isang tao. Naglabas siya ng 3 monster cell at sinubukang hikayatin ang iba pang 3 swordmaster na kainin ito. Gusto niyang patayin si Atomic Samurai, ngunit si Atomic Samurai ay isang S-class na bayani at may higit sa sapat na kapangyarihan upang harapin si Harigiri. Ang Super Fight Tournament ay umabot sa huling laban nito, at si Soiryu ay nasa sabik. Napagtanto na niya na si Saitama ay hindi kapani-paniwalang malakas at naghihintay ng isang kapanapanabak na laban sa kanya. Nang sinabi ng referee na oras na para magsimula, si Soiryu ay unang umatake sa pamamagitan ng isang sipa, halos matanggal ang wig ni Saitama. Pagkatapos ay sinipa ni Soiryu si Saitama ng direkta sa mukha. Bagamat hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala kay Saitama, nagulat siya dahil halos malaglag ang kanyang wig. Kumpiyansa na sinabi ni Soiryu na narito siya para sa premyong pera at makipag-spar sa mga bihasang manlalaban. Casual na binanggit ni Saitama na dumating siya upang maranasan ang martial arts at manalo ng premyong pera. Nagkomento siya na ang kanyang mga naunang kalaban ay masyadong mahina, at si Soiryu ay okay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Soiryu. Sabi niya, hahayaan kita na ma-experience kung ano ba talaga ang martial arts. At bilang kapalit, gawin mong mas masaya ang laban na ito para sa akin. Sumang-ayon si Saitama at mabilis na gumalaw si Soiryu sa tabi ni Saitama at sinipa siya. Ngunit si Saitama, upang protektahan ang kanyang wig mula sa paglipad, ay patuloy na gumagalaw kasama ng daloy ng hangin at hindi nagka-counterattack. Nang makita ito, lumipad si Soiryu sa himpapawid at sinipa si Saitama patungo sa lupa, sinusubukang i-embed siya sa lupa. Gayunpaman, sa gulat ng lahat, walang kahirap-hirap na umahan si Saitama palabas ng malaking butas, ganap na hindi nasaktan. Patuloy na sinasalakay ni Soiryu si Saitama, habang si Saitama ay patuloy na pinoprotektahan ang kanyang wig at hindi lumalaban. Nag-cruise ang kanilang mga figure sa isa't isa, na nagpapahirap na makita ng malinaw, ngunit gayunpaman, walang malinaw na panalo. Nang malaman ni Soiryu na si Saitama ay isang bayani, siya ay labis na nadismaya. Sa kanyang palagay, ang mga tinatawag na bayani ay mababaw lamang, nagkukunwaring matuwid. Sa tingin niya, ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa kabayanihan, katarungan, at paniniwala ay walang katuturan. Nang marinig ang mga walang galang na salita ni Soiryu tungkol sa mga bayani at sinisira ang kanilang mga paniniwala, nagalit si Saitama. Hindi na niya pinoprotektahan ang kanyang wig at direktang ginagamit ang kanyang ulo para makayanan ang hampas ng paa ni Soiryu, dahilan para lumipad ang kanyang wig. Sinabi ni Saitama kay Soiryu na huwag maliitin ang mga pangarap ng ibang tao. Pagkatapos, sa isang suntok, binasag niya ang damit ni Soiryu mula sa malayo. Ang buong kasuotan ni Soiryu ay sira-sira, at siya ay may mukha na puno ng malamig na pawis at takot. Nagulat ang mga manunood, hindi dahil cool ang suntok, kundi dahil nabunyag na ang kalbo na ulo ni Saitama. Dahil si Saitama ay nagpanggap na ibang tao upang lumahok sa kompetisyon, disqualified siya ng referee, at si Soiryu ay idineklara na kampyon. Nang malapit nang umalis si Saitama, biglang binago ni Soiryu ang kanyang walang pakialam na saloobin at naging lubhang seryoso. Binasag niya ang buong arena ng isang hampas ng palad, na sinundan ng sunod-sunod na pag-atake laban kay Saitama. Nasaksihan ang mabangis na pagsalakay ni Soiryu, natuwa ang mga manunood. Nananatiling walang ekspresyon si Saitama, mahinahong tinatanggap ang mga pag-atake ni Soiryu nang hindi nagka-counter. Matapos magtiis ng maraming suntok, tila may naiintindihan si Saitama. Ang martial arts, sa simpleng termino, ay isang cool na anyo ng paggalaw. Pagkasabi nito, nagsimula siyang umikot at magsaya. Si Soiryu, na hindi sumusuko, ay sinubukang salakayin muli si Saitama. Ngunit talagang malakas si Saitama, at sa isang malakas na pag-atake ng likod, pinalipad niya si Soiryu sa isang pader. Aksidenteng nahawakan ni Soiryu ang puting sinturon ni Saitama, dahilan para mahulog ang pantalon ni Saitama. Mabilis na itinaas ni Saitama ang kanyang pantalon at umalis. Ang pananaw sa mundo ni Soiryu ay ganap na nasira. Sa harap ng isang tunay na malakas na kalaban, napagtanto niyang siya ay walang kwenta. Dahil sa paglabag sa panuntunan ni Saitama, ang kampyonato sa huli ay napupunta kay Soiryu.
Sa kabila ng kaluwalhatian, alam ni Suiryu na kung hindi nagpigil si Saitama, natalo siya sa mismong lugar. Biglang lumitaw ang tatlong halimaw na uwak, bihag ang ilang martial arts contestants. Di nagtagal, ang halimaw na antas ng dragon na si Gokutsu ay gumawa ng isang malaking entrance. Inihayag ni Gokutsu na siya ay miyembro ng Monster Association. Dati siyang kampyon ng unang martial arts tournament, ngunit natalo ng pinuno ng Monster Association na si Orochi. Sa pag-aakalang mamamatay siya, binigyan siya ni Orochi at Gyoro ng pagkakataon na maging isang halimaw at makakuha ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang kondisyon ay kailangan niyang maging tapat sa Monster Association. Pagkatapos, ipinakita ni Gokutsu sa lahat ang isang bagay na tinatawag na Monster Cells. Ang pagkain sa mga cell na ito ay maaaring magbago sa kanila sa mga makapangyarihang halimaw. Nag-aalok siya sa mga kalahok ng isang pagpipilian, maaari nilang kainin ang mga cell ng halimaw at sumali sa Monster Association, o maaari silang tumanggi at harapin ang mga kahihinatnan ng pagpatay. Isang martial arts contestant na nagngangalang Rosie, na takot mamatay, ay mabilis na kumakain ng isang monster cell. Agad siyang nag-transform sa isang maskuladong halimaw. Si Rosie, ngayon ay isang halimaw, ay nagiganti laban sa kanyang kalaban na tumalo sa kanya sa nakaraang laban at itinapon siya sa pader, ngunit napatay ng isang kalahok na si Chose. Nang makita ang enerhiyang natamo ni Rosie pagkatapos mag-transform sa isang halimaw, nagpa siya si Chose na kumain mismo ng isang monster cell. Mabilis siyang nag-transform sa isang halimaw at naramdaman ang pagdagsa ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Mas maraming kalahok ang kumonsumo ng mga cell at nag-transform sa mga halimaw. Gayunpaman, si Suiryu ay nananatiling hindi nababahala. Maganda niyang iginagalaw ang kanyang katawan at nakipaglaban sa mga bagong pagbabagong halimaw. Walang kahirap-hirap niyang pinaalis ang isang halimaw na may tatlong mata na papalapit sa kanya at madaling ipinadala ang dalawa pa. Humakbang pasulong si Chose upang harapin si Suiryu, ngunit hinaranggan ni Suiryu ang matutulis na mga sungay ni Chose gamit ang kanyang katawan, na hindi nagtamo ng pinsala. Napagtatanto na ang kanyang kalaban ay hindi dapat maliitin, nagpa siya si Chose na ilabas ang kanyang ultimate attack. Lumikha siya ng isang malaking bola ng enerhiya at inihagis ito kay Suiryu, ngunit ipinadala ito ni Suiryu na tumataas sa kalangitan. Pagkatapos ay ginamit ni Suiryu ang kanyang tuhod para baliin ang mga sungay ni Chose na lubhang nasugatan siya. Ginamit ni Suiryu ang kanyang espesyal na galaw, ang Dark Body Phoenix Rising Fist, para itulak si Chose palayo at sa wakas ay talunin siya. Si Gokutsu ay nanunood ng laban at sa tingin niya ay medyo sayang ang pagpatay kay Suiryu. Iminungkahi niya na dapat sumali si Suiryu sa mga halimaw. Saglit na nag-isip si Suiryu at inabot ang isang monster cell, ngunit pagkatapos ay binasag ito sa mukha ni Gokutsu. Sinabi ni Suiryu na ayaw niyang kainin ang mga monster cell at maging kasing pangit ni Gokutsu. Si Suiryu ay tumalo ng mataas sa hangin at sinubukang sipin ang mukha ni Gokutsu, ngunit sinaktan siya ni Gokutsu pabalik. Si Suiryu ay bumagsak sa sahig at nasaktan ng husto, na nagpasuka sa kanya ng dugo. Sa kabilang panig, si Watchdogman ay nakaupo sa ibabaw ng katawan ng mga tinalong halimaw, na tumatanggap ng mainit na papuri mula sa mga mamamayan. Si Garo, na nakasaksi sa buong proseso, ay namangha sa kung gaano kalakas ang mga S-class na bayani. Gayunpaman, nalaman niya ang mga galaw ni Watchdogman, mula sa pagmamasid sa laban. Sinubukan niyang umatake, ngunit ang bilis at lakas ni Watchdogman ay lumampas sa inaasahan ni Garo. Si Garo ay lubos na nalulula sa labanang ito. Samantala, si Suiryu ay nakahiga na walang malay, at tatapakan na siya ni Gokutsu. Iniipon ni Suiryu ang kanyang natitirang lakas at naglunsad ng serye ng mabilis na pag-atake, ngunit hindi ito epektibo. Ang mga halimaw ng uwak ay nagsimulang umatake sa iba pang mga kalahok. Ang iba ay hindi makalaban at mabilis na natatalo. Habang si Suiryu ay na-distract, nabali ni Gokutsu ang kanyang braso. Sa harap ng napakabigat na kaaway, si Suiryu ay parang manika, pinaglalaroan. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit parang kinikiliti ang kalaban, at wala siyang lakas para magtanggol ng pumitek ng daliri si Gokutsu. Si Suiryu, na halos hindi kumapit sa buhay, ay naging pagkain ng mga halimaw ng uwak. Humingi ng tulong si Suiryu kay Bakuzan, ngunit hindi siya pinapansin ni Bakuzan pagkatapos masuri ang sitwasyon. Napagtanto ni Bakuzan na ang mga tao ay talagang masyadong mahina matapos makita si Suiryu na pinaglaruan ng halimaw. Kaya, nagpa siya siyang limunin ang lahat ng natitirang mga cell ng halimaw ng sabay-sabay, umaasa na maging isang malakas na halimaw mismo. Gayunpaman, siya ay kumakain ng labis, at ang kanyang katawan ay hindi nakayanan, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sa bingit ng kamatayan ni Suiryu, biglang bumalik ang dalawang bayani, sina Snake at Lightning Max, nakasali pa lang sa Super Fight Tournament na umalis, at biglang bumalik. Bumalik sila na may isang layunin lamang, iligtas si Suiryu. Binura ng pagkilos na ito ang pagtatangi ni Suiryu laban sa mga bayani at pinalitan ito ng pasasalamat habang nagsanib puwersa silang tatlo para talunin ang mga halimaw na uwak. Habang naghahanda si Suiryu na tumakas, napagtanto niyang walang balak umalis ang dalawang bayani.
Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa lakas, pinili ng dalawang bayani na labanan si Gokutsu upang kumuha ng oras para makatakas si Suiryu. Nang ibabaw ang takot kay Suiryu, at binabaliwala niya ang lahat, nagpapanik na tumatakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, nakatagpo ni Suiryu si Bakuzan. Tumalabas na ang pagbabagong anyo ni Bakuzan sa isang halimaw ay hindi isang kabiguan ngunit sa halip ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng isang halimaw na antas ng dragon. Walang awang pinahihirapan ni Bakuzan si Suiryu na halos hindi humihinga. Si Gyoro ay nakipag-usap kay Orochi at ipinaalam sa kanya na ang kanilang plano na lupigin ang mga tao ay umuusad ng maayos. Gumagamit sila ng maliit na lumilipad na mata para makipag-ugnayan kay Gokutsu at sabihin sa kanya na bumalik sa base ng halimaw dahil maaaring may darating na mga S-class na bayani. Inutusan ni Gokutsu si Bakuzan na sabay na umatras, ngunit si Bakuzan, na nakakuha ng napakalaking kapangyarihan, ay tumanggi na makinig. Tinuruan ni Gokutsu si Bakuzan ng isang leksyon sa isang suntok lamang, na nagpapakita sa kanya na palaging may mas malakas na nilalang. Pagkatapos, umalis si Gokutsu ng mag-isa. Nakiusap si Suiryu kay Bakuzan na iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, si Bakuzan ay isang kumpletong sadista, at ang pagiging isang halimaw ay nagpakawala sa kanyang tunay na kalikasan. Umalangaw sa arena ang mga hiyawan ng paghihirap ni Suiryu habang siya ay nawala ng pag-asa. Dahil sa takot, isa lang ang magagawa niya, humingi ng tulong sa mga bayaning minsan niyang minamaliit. Sa kanyang mga huling sandali, ang tanging inaasahan ni Suiryu ay isang kislap ng liwanag na sumisikat. At pagkatapos, dumating ang pinakagwapong kalbo na bayani, si Saitama. Nang makita ang nagniningning na kalbong ulo, nakilala niya ito bilang si Saitama. Si Bakuzan, nang makita si Saitama, ay naalala kung paano siya natalo ni Saitama sa isang suntok sa kanilang nakaraang laban, at siya ay natakot, sumisigaw sa takot. Hindi nakilala ni Saitama ang nagbagong Bakuzan at nagtanong, "Sino ka? Nakita na ba kita dati?" Nabawi ni Bakuzan ang kanyang kalmado at buong pagmamalaking idineklara na isa na siyang halimaw at nangakong papatayin si Saitama gamit ang kanyang ultimate technique. Si Saitama, natamad at hindi interesado sa pag-alam kung sino ang kanyang kalaban, ay naghahatid lamang ng suntok na nagpapalipad kay Bakuzan. Si Suiryu ay nagtataka, tinitingnan ang putol-putol na katawan ni Bakuzan, at tahimik na nagpasalamat kay Saitama sa pagligtas sa kanyang buhay sa kanilang nakaraang laban. Binalaan ni Suiryu si Saitama na huwag gumala sa paligid dahil maaaring nasa malapit pa rin si Gokutsu, na napakalakas at bihasa sa martial arts. Pakiramdam ni Suiryu ay parang isang puppet na pinaglalaroan sa harap ni Gokutsu. Nang marinig ang tungkol sa napakalaking kapangyarihan at husay sa martial arts ni Gokutsu, naging interesado si Saitama na harapin siya sa isang labanan. Sa kabila ng pagsisikap ni Suiryu na pigilan siya, hindi mapigilan ang mga yapak ni Saitama. Biglang, isang malakas na ingay ang nagmula sa malayo, at ipinapalagay ni Suiryu na pinatay ni Gokutsu si Saitama. Tubhang nalulungkot siya na ang isang makapangyarihang bayani, na may kakayahang magligtas ng maraming buhay, ay isakripisyo ang kanyang sarili ng walang kabuluhan. Gayunpaman, sa isang matunag na bomb, ang ulo ni Gokutsu ay bumaba mula sa langit, na sinusundan ni Saitama na lumitaw kaagad pagkatapos. Sinabi ni Saitama kay Suiryu na sa tingin niya ay hindi ganoon kahanga-hanga si Gokutsu dahil natalo siya sa isang suntok lang. Nasaksihan ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang tao, ang mga iniisip ni Suiryu ay sumasailalim sa napakalaking pagbabago. Gusto niyang maging isang bayani tulad ni Saitama at matuto mula sa kanya. Ngunit tumanggi si Saitama na kumuha ng isa pang disipulo. Habang naglalakad siya sa kalye, napansin ni Saitama na nawala na ang mga halimaw. Sa pagmumuni-muni sa kanyang kamakailang mga karanasan sa buhay, biglang nakaramdam si Saitama ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng laman. Napagtanto niya na ang pagiging isang bayani ay maaari ding maging boring at ang pagsali sa mga martial arts tournament para sa karanasan ay medyo nakakapurol din. Naputol ang pag-iisip ni Saitama sa appearance ni King. Ibinahagi ni Saitama ang kanyang pagkabigo kay King, na ipinaliwanag na hindi na niya nararamdaman ang kagalakan ng pag-unlad dahil siya ay naging masyadong makapangyarihan. Pakiramdam niya ay walang laman kapag nakikipaglaban siya sa sinuman. Hindi sumasang-ayon si King at naniniwala na mali si Saitama na mag-isip ng ganoon. Ang pinakadakilang mga bayani ay nangangailangan ng hindi natitinag na hustisya, pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at lakas ng loob na harapin ang mga paghihirap. Nakita ni Saitama na nakakainip ang mga salita ni King. Iminumungkahi ni King na maglaro sa kanyang bahay dahil ito ay napakapurol. Tumanggi si Saitama, na nagsasabi na wala siyang interes at kahit na matalo siya, hindi ito makakaapekto sa kanya. Gayunpaman, nang magmungkahi si King ng isang laban sa laro gamit lamang ang dalawang daliri, biglang natuwa si Saitama. Sa sandaling iyon, lumitaw si Garo pagkatapos ng kanyang matinding pakikipaglaban kay Watchdog Man, kung saan muntik na siyang mawala ng buhay. Nang makita ni Garo ang maalamat na si King, ang kanyang fighting spirit ay nag-alab. Inaasahan ni Garo ang mga galaw ni King at sumugod sa kanya ng agresibo.
Si Saitama, sa pag-aakalang si Garo ay isang street thug na naghahanap ng gulo, sinipa siya sa isang pader. Pagkatapos, binanggit ni Saitama ang kamakailang balita tungkol sa isang hero hunter na lumilitaw at ipinahayag ang kanyang pag-asa para sa lakas ng hunter. Hindi niya alam na ang hero hunter ay si Garo, na 2 beses na niyang natalo. Sa kagubatan, nagsasanay si Sonic nang makatagpo siya ng grupo ng mga ninja na nag-imbita sa kanya na sumali sa Monster Association. Tumanggi si Sonic nung unang ngunit naging maalalahanin siya nang makita niya kung gaano kalakas ang kanilang mga halimaw na anyo. Hindi matalo si Saitama bilang isang tao, nagpasya siyang talikuran ang kanyang pagkakakilanlan ng tao at mag-transform sa isang halimaw. Inihagis niya ang monster cell sa isang kaldero at pinirito ito ng mga pampalasa bago ito kainin. Gayunpaman, dahil siya ang nagluluto ng monster cell, hindi lang siya nagiging halimaw kundi ginugugol din niya ang buong araw na may pagtatae. Sa loob ng Hero Association, isang miyembro ng kawani na kinokontrol ng mga monsters ang pumasok sa pulong, na nagsusulong para sa isang ceasefire sa pagitan ng mga tao at mga halimaw upang magtatag ng maayos na magkakasamang buhay. Ang mga miyembro ng Hero Association ay natutuwa, iniisip na ang mga halimaw ay nais ng kapayapaan. Gayunpaman, ang nanghihimasok ay biglang binaril ng isang executive, na nilinaw na ang kanilang pag-aangkin ng mapayapang magkakasamang buhay ay isang kasinungalingan. Hinihiling ng mga halimaw sa Hero Association na tipunin ang kanilang pinakamalakas na puwersa para sa isang labanan laban sa Monster Association. Samantala, sa isang malalim na kuweba, nakipag-usap si Gyoro sa isang grupo ng mga halimaw, na sinasabi sa kanila ang kanilang plano na talunin ang lahat ng mga bayani mula sa Hero Association at kontrolin ang lipunan ng tao kasama si Orochi bilang kanilang pinuno. Nagiging magulo ang mga halimaw dahil sumasali ang mga halimaw sa association hindi para pagsilbihan si Orochi kundi para ibagsak ang Hero Association. Si Orochi, nagalit sa kanilang pagsuway, ay nagpasya na turuan sila ng leksyon sa pamamagitan ng pagkain ng awakened cockroach, na natalo noon ni Genos. Ang mga halimaw ay nabigla sa katahimikan. Binigyang diin ni Gyoro na ang pinakamalakas lamang ang tataas sa kapangyarihan, at kung matatalo nila si Orochi, isang bagong pinuno ang maaaring mamuno. Napagtanto ni Orochi na hindi pa bumabalik si Gokutsu at nagpadala ng clone para hanapin siya. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila na si Gokutsu ay patay na nagpapatunay na kahit sa mga bayani, may mga nakakatakot na nilalang. Samantala, si Garo, na napabagsak sa sipa ni Saitama, ay nagising ngunit nawalan na naman siya ng alaala. Sa sakit ng kanyang mga pinsala, naniniwala siya na si King ang may pananagutan sa kanyang kalagayan. Si Garo ay nakahiga sa isang lumang shed, nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Matapos sip-a ni Saitama, nanghina siya at may mataas na lagnat. Parang hindi pa siya makakagalaw ng normal sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Bigla niyang napansin na may pumasok, at laking gulat niya, si Teryo pala, ang batang kasama niyang nagbabasa ng hero guide sa park. Dumating ang A-class hero na si Death Gatling kasama ang iba pang A-class na bayani. Nagpasya silang tapusin ang malubhang na sugatan na si Garo. Sa loob ng shed, napagtanto ni Garo na napapaligiran siya ng mga tao. Hiniram niya ang hero guide mula kay Teryo at tinitingnan ang mga larawan ng mga bayani sa labas, tinitingnan ang kanilang mga kakayahan. Sinabi ni Garo kay Teryo na manatili sa loob at naghahanda na lumabas at lumaban. Bago buksan ang pinto, pinaalalahanan niya ang mga bayani na huwag sirain ang shed sa likod niya. Pagkatapos, tumalon siya sa bubong ng shed sa isang paglukso. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, siya ay kumikilos ng napakamayabang. Di nagtagal, pinaputukan siya ni Gon ng 2 baril, pinaputukan siya ni Stinger ng mga sibat, at si Shooter ay nagpaputok ng serye ng mga arrow. Ang mga sumusunod na chain whips, iron balls, at iba't ibang combo ay nagpapahirap kay Garo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa ilalim ng maingat na planong ito, 360-degree na walang humpay na pag-atake, ang nasugatan ng katawan ni Garo ay lalo pang naghihirap. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang paglagpas sa pagkubkob ay tila imposible. Sa maraming mga pinsala at ang mga bayani na nagmamatsyag na mabuti, si Garo ay tila nasa isang desperado na sitwasyon. Gayunpaman, nananatili siyang hindi nababahala at kinukutsa pa nga ang mga bayani, na sinasabing sila ay may napalaki na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Wala man lang silang S-class na bayani sa kanila, gayunpaman, naglakas loob silang lumapit at patayin siya. Ang pahayag na ito ay tumama ng husto kay Death Gatling. Sa Hero Association man o sa mga ordinaryong tao, ang mga bayani ng S-class ay palaging tumatanggap ng pinakamataas na pagtrato. Dahil sa sistema ng pagraranggo ng bayani, nahahati ang mga bayani sa iba't ibang klase, ngunit hindi ito tinatanggap ni Death Gatling. Naniniwala siya na ang pagiging isang S-class na bayani ay hindi nangangahulugang pagiging namumukod-tangi. Ang pagtalo kay Garo ang magiging pinakamahusay na patunay ng kanilang mga kakayahan. Napangiti si Garo, na pagtanto na gusto nilang kunin ang lahat ng kredito at sadyang hindi nag-imbita ng sinumang S-class na bayani. Si Garo ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo dahil sa lason sa mga arrow.
Naramdaman ang kahinaan ni Goro, mabilis na kumilos si Chain and Toad, na sinasabit ng kadena ang kanang binti ni Goro. Sumunod si Smileman at naghagis ng malaking bola kay Goro. Gayunpaman, binago ni Goro ang direksyon ng bola, pinatumba si Chain Toad. Pagkatapos ay hinampas niya ang malaking bola, pinalipad ito na parang bowling ball, na pinatalsik si Gon Gon. Si Shooter ay nagpapana ng mga arrow, at si Wildhorn ay umaatake, ngunit ginagamit ni Goro si Wildhorn bilang isang shield upang harangan ang mga arrow. Inatake ni Glasses si Goro sa pamamagitan ng pagbato sa kanya, ngunit sinalo ni Goro ang mga bato at ginamit ang mga ito para patumbahin si Shooter na sinubukang pumuslit sa kanya. Si Stinger ay sumugod gamit ang kanyang sibat, ngunit hinamples ni Goro si Wildhorn sa lupa, dahilan upang siya ay himatayan at ginamit siya bilang isang shield. Sinasamantala ang pagkagambala, sinubukan ni Goro na tumakas. Si Death Gatling ay nagsimulang magpaputok ng kanyang mga bala, ngunit lahat ito ay naiwasan ni Goro. Sinuntok ni Goro si Glasses at ginamit ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist para mabugbog ng husto si Stinger. Nagpasya si Death Gatling, ang tanging bayani na natitira, na gamitin ang kanyang malakas na pag-atake na tinatawag na Death Shower. Sa tingin niya ay ligtas itong gamitin dahil malayo ang ibang bayani kung saan tatama ang atake. Ngunit sinubukan ni Goro na sabihin sa kanya na may isang bata na nagngangalang Teryo sa loob ng shed sa likod niya. Sa kasamaang palad, hindi naniniwala si Death Gatling kay Goro at hindi pinansin ang kanyang babala. Sa isang iglap, ang Death Shower ay pinakawalan, at ang mga itim na bala ay bumulwak na parang maputik na mga stream. Sumulong si Goro, gamit ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist para hatiin ang mga bala sa dalawang stream, na pinuprotektahan si Teryo na sumilong sa shed. Sa oras na maubusan ang mga bala ni Death Gatling, si Goro ay napuno ng dugo, at ang shed ay napunit. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Teryo. Buong pagmamalaking sinabi ni Goro kay Death Gatling na nakakahiya na hindi sila nagdala ng anumang S-class na bayani, dahil hindi sana sila mapupunta sa ganoong sitwasyon. Si Death Gatling, na nakaramdam ng galit at kahihiyan, ay naglabas ng punyal at itinutok ito kay Goro. Gayunpaman, madaling itinaboy siya ni Goro nang hindi nasaktan. Ininsulto ni Goro ang mga pagsisikap ng mga bayani, tinawag silang mahina, at sinira ang malakas na Gatling gun ni Death Gatling. Samantala, lumabas si Teryo sa shed at nakita ang mga talunan na bayani at si Goro. Natakot siya at tumakbo palayo, humihingi ng tulong. Isinasaalang-alang ni Goro na abutin si Teryo ngunit nagpa siya na ihinto ito, at sa halip ay inalis ang mga arrow sa kanyang likod. Nang malapit nang umalis si Goro dala ang kanyang maraming pinsala, biglang lumitaw si Genos. Nagpadala na pala ng distress signal si Glasses bago nahimatay. Inatake ni Genos si Goro ng maraming beses gamit ang kanyang machine gun blow, ngunit lumaban si Goro gamit ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist at sinipa si Genos ng malakas, na naging dahilan upang mahulog siya sa lupa at matabunan ng mga bato. Habang nasa isang matinding labanan ang dalawa, nasa bahay sina Saitama at King na naglalaro. Matapos maglaro ng isang buong araw, si King, na gumamit lamang ng 2 daliri sa paglalaro, ay nanalo laban kay Saitama ng 81 beses. Nakatanggap si Saitama ng mensahe tungkol sa mga halimaw na lumilitaw. Nakaramdam ng pagkabigo si Saitama dahil sa maraming beses na pagkatalo sa laro at nagpas siyang lumabas at talunin ng ilang halimaw para aliwin ang sarili. Napansin ni Saitama na wala na si Genos, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Samantala, nawawala ng lakas si Goro. Bigla niyang naalala ang estilo ng pakikipaglaban ni Watchdog Man at sinubukan niya itong gayahin. Siya ay gumagalaw sa lahat ng 4 na direksyon patungo kay Genos sa mataas na bilis, na ikinagulat niya. Nabali ni Goro ang braso ni Genos, ngunit nahulog sa bitag ni Genos. Nag-evolve ang kagamitan ni Genos na napaka-advance, at malayuan niyang kinokontrol ang kanyang braso para mahuli si Goro, na inipit siya sa isang puno. Gayunpaman, sa mga mata ni Genos, si Goro ay isang mahinang kalaban, at ang pakikipaglaban sa kanya ay parang isang pag-aaksaya ng oras na walang pakiramdam ng tagumpay. Galit na galit si Goro sa paghusga sa ganitong paraan at pilit niyang binali ang puno, pinalaya ang sarili mula sa pagkabihag. Ipinagmamalaki niyang idineklara ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na mangangaso ng bayani. Nang malapit ng salakayin ni Genos si Goro, isang grupo ng mga halimaw ang lumabas sa lupa. Sila ay mula sa Monster Association at dumating upang anyayahan si Goro na sumama sa kanila, ngunit muling tumanggi si Goro. Madaling natalo ni Genos ang ilang maliliit na halimaw. Habang naghahanda si Genos na magpaputok ng incineration cannon kay Goro, biglang bumaba si Bang mula sa langit at sinipa si Goro pababa. Gusto ni Bang na personal na makipagharap sa dati niyang alagad. Dumating ang kapatid ni Bang, si Bam, pagkatapos ay tinulungan si Genos na harapin ang mga maliliit na halimaw para makapag-focus si Bang kay Goro. Dati guro at alagad, ngayon ay magkaaway na sila. Iniipon ni Goro ang kanyang lakas at naghanda upang harapin ang paparating na labanan. Sa malalakas na strike ng Water Stream Rock Smashing Fist, opisyal na nagsimula ang labanan sa pagitan ni Bang at Goro.
Bagamat magkatulad ang kanilang mga pamamaraan, mas malakas pa rin ang master kaysa sa disipulo. Matitiis lamang ni Garo ang walang humpay na pag-atake ni Bang, na umaagos na parang tubig. Sa pagtingin sa mabangis na pag-atake ni Bang, napagtanto ni Garo na nasa panganib ang kanyang buhay kung magpapatuloy siya sa ganito. Sa kanyang natitirang lakas, ibinabato niya ang ilang dumi at tumalon mula sa lupa, gamit ang kanyang mga kamay at paa upang kumilos ng mabilis, sinusubukang sakupin si Death Gatling bilang isang shield. Gayunpaman, agad na nag-teleport si Bang, na hindi nag-iiwan ng pagkakataon para kay Garo. Interesado ang Monster Association kay Garo, at isang halimaw na pinangalanang Phoenix Man, na sumusunod sa mga utos ni Orochi, ay sinubukang bawiin si Garo. Ngunit ang presensya ni Bang, Bomb, at Genos ay nagpapalubha sa sitwasyon. Ang Phoenix Man ay maaari lamang mag-hover sa itaas nila, naghahanap ng pagkakataon na maalis si Garo. Si Bang at ang kanyang kapatid na si Bomb ay nagsaanib puwersa upang salakayin si Garo gamit ang kanilang makapangyarihang mga teknik, ang Water Stream Rock Smashing Fist at Whirlwind Iron Cutting Fist. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nag-iwan kay Garo na nahihirapan sa bingit ng kamatayan, at ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata ay sumisipsip sa kanyang isipan. Noon, naglalaro si Garo at ang kanyang mga kaklase kung saan nagpapanggap silang mga bayani at halimaw. Ang mabait na maliit na si Garo ay nakita ang isa sa kanyang mga kaklase, na naglalaro ng halimaw, na binubuli ng isang kaklase na nagngangalang Totso, na gumaganap bilang bayani. Nakaramdam ng pag-aalala si Garo at naisip niya na ang kaklase na gumaganap ng halimaw ay hindi patas na pinakikitunguhan. Nang ipahayag niya ang kanyang opinyon, naging outcast si Garo sa mga mata ng kanyang mga kaklase, at nagpasya si Totso na dapat gampanan ni Garo ang papel ng halimaw mula noon. Dahil palagi siyang binubuli ni Totso, nakipaglaban si Garo sa kanya. Gayunpaman, sa halip na unawain ang sitwasyon, sinisi ng punong guro si Garo sa gulo. Naranasan mismo ni Garo ang kawalang katarungan ng mundo. Si Totso, na sikat, ay maaaring gumanap sa papel na superhero habang si Garo, na tahimik at nakalaan, ay pinilit na maging isang halimaw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama, mga bayani at mga halimaw, ay isang bagay lamang na malakas ang umaapi sa mahihina. Dahil lang sa mahina ang isa, nangangahulugan ba ito na kailangan nilang mapunta sa sitwasyon ng pagkaawa ng iba? Ang hindi patas na pakikitungo na ito ay nagpapasigla sa galit ni Garo. Lumaban siya laban sa mga bayani at pina-atres si Bang at Bomb, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Nang magulat ang lahat, sinamantala ng Phoenix Man ang pagkakataon at ginamit ang kanyang mga pakpak para tangayin ang mga bayani, at dinala si Garo. Sinubukan ni Genos na atakihin sila gamit ang kanyang malakas na canyon, ngunit mabilis na tinawag ng Phoenix Man si Elder Centipede upang harangan ang pagsabog. Lumalabas sa lupa ang Elder Centipede, nanginginig at nahati ang lupa. Iniligtas ni Genos, Bang at Bomb ang mga walang malay na bayani at napagtanto na malapit nang magsimula ang isang matinding labanan. Inaatake ni Genos ang mga mata ng halimaw gamit ang mga laser cannon, habang inilalabas ni Bang at Bomb ang kanilang ultimate move, ang Whirlwind Water Stream Roaring Aura Sky Ripping Fist, na winasak ang panlabas na shell ng halimaw sa isang kahangahangang strike. Hindi makayanan ang ganoong kalakas na pagsalakay, ang katawan ng halimaw ay nabasag at nawasak sa lugar. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang Elder Centipede ay naghuhugas ng balat at nagre-regenerate, na nagiging mas malakas. Nag-aalala ang mga tao dahil kung papasok si Elder Centipede sa lungsod, hindi mahuhulaan ang pinsala at mga casualty. Nang makita ang walang kapantay na halimaw na ito, sumulong si Genos. Sinisikap siyang kumbansihin ni Bang at Bomb na huwag lumaban, alam nilang wala silang pagkakataon at walang kabuluhan na isakripisyo ang kanilang sarili. Ngunit si Genos bilang isang bayani, ay hindi maaaring baliwalain ang sitwasyon. Tumalon si Genos sa hangin at mabilis na inatake ang mga mata ng halimaw gamit ang mga blade ng kanyang braso. Nakaramdam ng matinding sakit ang alupihan at sinusubukang kagatin ang binti ni Genos gamit ang bibig nito, ngunit nagawang makawala ni Genos. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng halimaw gamit ang isang antena at ginamit ang mga sipit nito upang hatiin ang kanyang katawan sa kalahati. Gayunpaman, ang katawan ni Genos ay mahimalang nagsaanib, at buong tapang niyang pinasok ang bibig ng alupihan, na nabali ang isa sa mga ngipin nito. Sa loob, nahaharap si Genos sa mga mapanganib na acidic na likido na maaaring makapinsala sa kanya ng husto, ngunit ipinatawag niya ang kanyang lakas at nag-activate ng malakas na sandata na tinatawag na Ultra Spiral Incineration Cannon. Gayunpaman, ang buong puwersang pag-atake ni Genos ay hindi nakakapinsala sa halimaw. Dahil sa hindi matatalo at abnormal na depensa ni Elder Centipede, napagtanto ng mga bayani na wala silang magagawa at makakatakas lamang sila. Iniligtas ni Bang si Genos sa himpapawid at tumakas kasama si Bomb. Walang humpay na hinahabol sila ni Elder Centipede, at nakita nilang papasok na ito sa lungsod, na naglalagay sa panganib sa mga mamamayan. Tinanong ni King ang Hero Association tungkol sa kahinaan ni Elder Centipede, at binanggit nila na si Elder Centipede ay may malaking sama ng loob kay Blast, ang nangungunang S-class na bayani.
Pagkatapos nang si Elder Centipede ay papasok na sa lungsod, isang malakas na boses ang narinig mula sa kabilang panig. Sumigaw si King na dinala niya si Blast at binalaan si Elder Centipede na pumunta at mamatay o umalis kaagad. Nang marinig ang pangalan ni Blast, si Elder Centipede ay sumugod kay King na parang rumaragas ang talon, ngunit kahit nanginginig si King sa takot, tumayo siya dahil sa likod niya ay nakatayo ang pinakamalakas na tao sa buong universo. Sa isang suntok mula kay Saitama, ang Elder Centipede ay agad na naglaho, at lahat ng pagkadismaya ni Saitama sa pagkatalo sa 81 laban sa laro ay nawala. Lumuhad si Genos at tinanong ang kanyang master kung ano ang kulang sa kanya, na sinagot ni Saitama, kapangyarihan. At doon nagtatapos ang ikalawang season. Inaabangan ko na ang ikatlong season ng anime. Kung gusto mong manood ng higit pang recap ng anime, mag-subscribe sa aking channel at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Salamat sa panunood.